this, but Ang namili neto ay si go ahead on break them off 1G. with a little previews of the Paolo, remix. ayun na, Now, I'm oo. not trying to be rude, Pa-request ka. put it down for the Sabi, G. ako kasi wala maisip. Okay. Sabi ko kay Parin Daniel, Chick's Choice. Total siya, DJ natin Okay. eh. Sabi niya, Paolo, ikaw, wala akong maisip eh. Pinasa-pasa. Pasa. Hinihintay ko na baka mamaya si JM tanongin nila. Baka mamaya pati si Kuya Jom, yung guard on duty natin. Kuya, may gusto ka bang kanta? Si Kuya, si Anjo. Marami Meron din yan. Marami din. Kaso alam puro ko. hard metal eh. Oo Pare, nga pang eh. ano ka eh, pang alam mo yung... Rak-rakan. Hindi, naalala mo dati. O tama, pero dati, hindi ko alam kung si paring Anjo eh, alam niya tong station na to, yung New 107. Oo, sikat na sikat ang New 107. Eh, ibang stasyon na po ngayon yun. Ha? Ibang stasyon na po. Yun yung 107.5. So, alam niyo na. Ayan. Kailangan ko ba doon sa stasyon na, nabot naman yan, yung ano, New 107. Oo, tambay ka raw dun eh. Oh, puro rock pero may OPM tsaka may mga parang lahat halos eh, Eraserheads nakilala sa stasyon na yon, River Maya. Yung, Uy, I was talking about Fan ako ng Eraserhead. and I'm talking about River Maya the time of Rico Blanco in Bamboo. Oh, di ba? Kahit the Dawn, halos lahat po ng imaginable na ngayon mga classic na itong mga to pare ko eh. Kasi ang mga baka bagong OPM ngayon, mga Ben and Ben, Cup of Joe. ano ba ba, mga ano ba ba to? Over October. Lola Amor, yun yung mga bagong ngayon eh. Pero dati, hindi, mga Eraserheads, Kamikaze, Parokya ni Edgar. Nakala ninyo, may mga bago pang kanta nilalabas. Gagawa ganyan-ganyan ka pa. Para, huy, wag ko, May pinapansin mo. hugot! May problema ka ba? Wala naman. Pero these bands na kinalakihan ko, and I'm sure naman kinalakihan mo, Naririnig ko yan sa mga tito at tita ko, pati kila papa. yung kinalakihan. Kaya Yung mga yon. Kaya Ako kasi, parang familiar ako sa mga songs, naging fan din ako. ako yung ilan, na familiarize ko na lang, not really that young and not really that old. So siguro mga high school days ko. Doon ka naman usually nakaka-discover ng mga kanta, mga awitin na kahuhumalingan at talagang tatatak sa'yo. So, yung mga ganong kanta ngayon, biruin mo pare, classics na sila ngayon. Pero dati, pop sila eh. Ngayon naman, yung way ng pagkakakilala ng mga ano ngayon, na mga Gen Z, pati bagong generations, dun sa mga classic na kanta na yon, Oh yes. is yung social media, yung TikTok in particular. Sumisikat ulit yung mga kanta. For example, yung Ale. Oh, yung Ale, Diba? tama. Sa Oo. TikTok sumikat yun. Kaya, yan. Nakilala yun tapos everyone is riding the trend, ika nga. Paano? Yung ano, yung pare, ikaw, sige, pare, handa mo nga saglit yung Ale. Wag na, Pagbigyan nyo na kami. Tama. Hindi. Ako anchor ngayon. Sige. Pagbigyan mo ako dahil ano ngayon Friday naman yan. Relax lang tayo. Pero may issue at mga balita pa rin tayo. Sige nga pare, ikasama dyan yung Ale at pasasayawin natin si Janry. Siya lang mag-isa. Ay. Total naisip Ikaw niya. din. Hindi, Isa- ako hindi, taga ano next lang time, ako. isang- Ang gagana lang ako. Ako may Isang moist lang ako araw. na gagawin. Ayan, isang araw. Para Wow, ano? Hindi. isang araw. Hanapin mo lang muna habang ino-orchestrate paano isang araw, ganyan. Hindi, ino-orchestrate ni Wanji sa amin, no? Isang araw. Yung maneho, gano'n, no? Oo. Okay. Tapos, Beep, dalawang beep. beep, left and right. Okay. Ano to? Sa mga nakikinig sa atin Dance sa show? Dagupan, sabayan niyo po kami. Ayun. So, pero alam ninyo, ito nga kinagulat. Nung nag-broadcast media congress, sanya pag okay na yung Ali dahil sasayaw okay. series. Okay Uy, na. ikaw din. Sige, para bago ko ikwento yung tungkol yan. Nagmamaliw sa One, two, three, five. Wala tayong kasamang babae dito eh. Mamaya, try natin bago mag-extra. Pakibili na lang kay paring Mener yung Ali na yung extra natin mamaya. Pare, ayan yung extra natin mamaya. Pero mabilis lang to, tapos magbalitaan na tayo. Nung nag-broadcast media congress early this year. No, last year pa. Last year. O, kasama pa natin si Binibining Tawa, Gia Rafael. Hi, Gia. Shout out. Sa Malabon to, sa City of Malabon University, pero ginawa yung BMC sa SM Sangandaan sa Caloocan. Nung nagsasalita na po si Ginoong Dennis Antidor Jr. Tungkol sa content creation and the like, social media, nung alam mo ba may sing-along portion pa siya doon with the students? Anong At kinanta saka niya? hindi lang estudyante ng City of Malabon University ang nandoon. Almost all media and journalism students, kahit senior high school students, yung mga ika nga nila mga periodista, Okay. they were there sa BMC. So it's like 800 to 1,000 students were there. No? Dami. Parang may mga Ogie Alcacid, even Ogie Alcacid, even Regine Velasquez, even Jaya. Ito super, para sa panahon sa inyo and yung mga Gen Alpha ngayon,
this is super classic na sa inyo. Pero ako, somehow classic pa lang kasi hindi nyo matatanggal sa akin na yung mga Eraserheads, Kamikaze, PNE, for us, are pop music. Tama. Pero it transcends to generations. Pero alam nyo kung ano yung maganda? Ano? At magandang paalala din sa kanila, OPM is not dead. Oo. Tama. Yung iba kasi, wala, andyan yung K-pop namin, andyan yung foreign namin. Pero unahin nyo muna mahalin yung sariling atin. At saka maganda rin na yung mga nakababatang OPM artists din. Yes. And ginagawa ng rendition yung mga classics, 'di ba? For example, si Rob Daniel, 'di ba, yung Nandito Ako, na sumikat din naman sa TikTok. Yung mga Yes. ganun. na Tsaka kanta. ano, yung isang singer, si Diwata. Diwata. Oh, hindi. Oh, baka iniisip mo na naman yung nagpapahayos. Si Diwata, si Diwata. Hindi ko lang na singer Okay. si Diwata. Nag-visit siya dito noong nakaraan sa home radio. Diwata. Ni-revive niya yung classic ni, sino ba to? Si Lea Navarro. O, diba? Yung Ang Pag-ibig Ko Ito. Alam mo naman siguro yung kanta, diba? Pinasikat lalo ng Moonstar 88 back then. O, Moonstar 88 is part of classics na sa inyo. Sa amin, yung mga kanta nila is, pop. Pop. O, diba? Tama. 4:43 na, magbalita na raw tayo. Ay, magandang Shabu! Shabu! Anong shabu? Salamat, Jesus, at Biyernes Tama. ulit! Okay, ito lang naman yun. Oh, kaya pagka nag-report si Papa Bet, lagi niya nakakalimutan pag Friday. Okay. It's Shabu Day, pero hindi yung masamang shabu. Hindi yung- Hindi Hindi. yung bad. Tsaka ngayon, Friday the 13th. Ayan. Ano naman, kasi Ang copycat. unang kamalas-malasan ngayon, Diyos ko, Day! magtataas na naman ulit ng presyo. Yun ang Ika-apat malas. na sigwada. Ng Pero taas alam mo kung anong presyo. swerte? Ano? Sasahod na Ayun! Ayan. Importante. Hindi na kami mag-sana all. Wala nang sana all for the next 3 days. Ayun. Sumasa inyo na po ang inyong paborito morning habit sa DWIC at Channel 23. Pinoy gising na po. Wakey, wakey. Bangon, bangon, bangon. Yo, yo. Hanggang alas 6 in the morning nyo po kami makakasama. Dressed down on a Friday, mga kabayan. Ay, kabayan to. Ay, iba yan. Hindi, pwede. Good morning kay kabayan. Ah, good morning, Yun naman. okay. Kabayan, Bati good lang, morning. babati lang. Oo, idol ka namin. Kami po yung makakasama. Daryl Justin. At John Riz Galata. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Uli, nabanggit niya ni paring John Reese. Ngayon po ay Friday the 13th, March 13, 2026. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Bakit talaga sa akin lagi natataon? Presyo ng langis nanganganib na sumirit sa $200 kada bariles. Pinoy Gising! Presyo ng gulay na mumurong tumaas dahil na rin sa girian sa gitnang silangan. Pinoy Gising! ICI nagsumite sa ombudsman ng 2 truck ng ebidensya sa usapin ng flood control scam. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Strait of Hormuz nananatiling sarado ayon sa bagong Iranian Supreme Leader. Pinoy Gising! Baka binag, Oo. kaya baging. Anong bagong pala yun? Bagong yun. Okay, Ikaw talaga. Sa sports, nako, ito trending na trending to nung isang araw pa. Manager ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, binasag ang katahimikan tungkol sa lifetime fuel na handog ng isang oil company. Pinoy Gising! At para sa ating segment, paggamit ng smoke belching na sasakyan sa kalsada, nako, bawal ito. Pinoy Gising! As requested by John Riz Calata, totoo nga ba na nakakahawa ang paghikab kapag nakita o narinig sa ibang tao? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Edu Manzano pinakilala na ang kanyang bagong kasintahan. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Tatlot kalahating minuto na lamang po bago mag-alas 5 na morning. Dako na tayo sa nanggigising, nang bubulabog, nang bubulahaw, nang gugulat na detalye ng mga balita.
Pinoy Gising! Nanganganib sumirit sa $200 kada bariles ng langis sa international market. Ibinabala ito ng Iranian Revolutionary Guard Corps o KOR sakaling magpatuloy ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz sa gitna na rin ng sagupaan ng pinagsalib na puwersa ng Israel, US at Iran. Ayon kay Ibrahim Zolfakari, tagapagsalita ng Iranian Military Command, dapat maging handa ang mundo sa posibleng pagtaas para ang presyo ng langis. Bunsod na rin ito ng pagdami ng mga oil tanker na pinatatamaan ng mga missile at drone sa Gulf of Persia nang magsimula ang bakbakan. Samantala, kinumpirma naman ni Iranian Ambassador to the United Nations Amir Saeed Iravani na mahigit 1,300 kababayan na niya ang nasawi sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel simula pa noong Pebrero 28. Pinoy Gising! Posibleng tumaas ang presyo ng gulay sa Metro Manila matapos magbabala ang mga magsasaka sa Cordillera Administrative Region na maaari nilang itigil ang pag-aani dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga trader, hindi maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng gulay kung tataas pa ang gastos sa transportasyon ng mga ani patungo sa mga pamilihan sa Kalakhang, Maynila. Isa sa mga magsasaka, si J.R. Gabol mula sa Bauco Mountain Province, ay napilitang ibenta ang repolyo sa halagang 5 piso kada kilo sa trading center sa La Trinidad, Benguet. Hindi anya sapat ang kita upang matustusan ang bayad sa mga manggagawa, gastos sa trading post at 5 oras na biyahe mula sa kanilang sakahan. Dahil dito, pinag-iisipan niyang pansamantalang itigil ang pag-aani upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Pinoy Gising! Samantala, isinumite ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang 2 truck na puno ng mga dokumento kaugnay ng kanilang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga flood control projects sa Office of the Ombudsman sa Quezon City, na inihatid ang mga dokumento ng mga personnel ng Philippine National Police o PNP kasama ang ilang logistics company gamit ang mga sasakyan ng PNP. Batay sa mga label na mga kahon, ilan sa mga lugar na sinuri ng ICI kaugnay ng mga flood control projects ay nasa Albay, Sorsogon, Isabela at Romblon at iba pa. Nakasaad din sa mga label ang mga pangalan ng ilang tanggapan ng Department of Public Works and Highways tulad ng DPWH Region 4A, Region 4B, Negros Oriental at Tarlac. Nakalagay din sa ilang label ang mga pangalan ng mga kontraktor ng proyekto kabilang ang St. Gerard Construction, Silver Wolves Construction Corporation, Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor at SunWest Incorporated. Pinoy Gising! Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities upang pangunahan ang pagpapalakas ng mga programang pangkomunidad ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inatasan si Frasco na tiyakin ang mas epektibong pagpapatupad at tuloy-tuloy na pagsubaybay sa mga prioridad na pambansang inisyatiba sa mga lokal na komunidad, lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate-related hazards sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Magta-transition si Frasco mula sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng Department of Tourism, kung saan pinangunahan niya ang mga programang sumusuporta sa mga tourism enterprise at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, pansamantalang mamumuno sa kagawaran bilang officer in charge si Berna Buensuceso habang wala pang itinatalagang bagong kalihim. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong Thank God It's Friday morning, March 13, 2026. It's Payday Friday din po ngayon. Siyam at kalating minuto bago mag-alas 5 ng morning. Palengke report agad-agad sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Malapit ng mag-6 na minuto. Ang bilis naman ng oras. Bilis, Natuwa kasi tayo pag-usapan kanina yung, yung Yung mga original OPM. Filipino Oo. music. Ipa-plug ko na rin sa home radio. It's Friday Homegrown. Ayun. Oo. The best of original Filipino music. Buong araw po yan pag Friday, walang ibang maririnig doon kundi OPM. May mga foreign na kanta, pero foreign na kanta na kinanta ng mga OPM artists natin. So, mga cover versions nila. Ini-invite ko lang naman kayo na pagka music ang gusto ninyo, saan ka pa? Home radio ka na. Oo, lalo na pagka 6 to 8, kung gusto kong balita, syempre, pasada balita yan, DWIC, Aliw 23. Pagka gusto mo on the side na may music ka, di home Sabay radio. mo, kapag ka break, lipat ka sa home. Hindi ka. Kung gusto mo, habang kumakain, music muna, home Ay, radio. home Si, si Paring Winner, pag Monday, avid listener ko yan. Oo. Nagko-comment pa yan, lalo na pag puro 80s yung kanta ko. Wow. Tapos bukas, sasabihan ni Boss Randy, bawasan mo!
Anyways, oras po na alas 4:54 ng morning. Tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Ang namiss at inaabangan na ng sambayanan, ang Bryce. nagbabalik. Ang nagbabalik. Ito, busy to ako sa advocacy Oo. nito, anti-drugs. Ayun. Yun, Tama, nag-ikot po ang anti-drugs palengke queen sa Maypaho Market, Caloocan at Gulayang Bayan Market sa Valenzuela para sa presyo ng bilihin. Nako, tingnan natin kung tumataas na ba talaga o medyo umi-steady pa. At ulam tips on a Lenten Friday. Yes. Yun ang wag nyo kalimutan, Lenten Bawal Friday. ang karne. Magagalit ang Mama Bet pagka nagkarne kayo. O, ito na, ang inaabangan nyo, na-miss natin, Yusek, Mama Bet, Samson, Shabu Morning! Good morning, Mama Beth. Salamat, Jesus, at Biyernes uli. Alam niya. Ayun. Hindi pwedeng kalimutan yan. Yan At ang yun lang inutin yung natin. at yun lang yung binabanggit ni Mama Bet na magandang shabu. Kasi shabu. tungkol Yan. kay Lord, yun, Lord, hindi tungkol dun sa droga. Oo. Ayan, very nice. Talaga naman totoo yan. Salamat, Jesus, at Biyernes uli on Friday the 13th. Hindi naman totoo yung malas-malas Friday. Yep. Ako nga, pag Friday the 13th, madalas siniswerte ako. Yun, oh. Hindi pa nagagalaw ang presyo ng bilihin dahil ayon sa ating mga manininda, hindi mo nila ipababalikat sa mga mamimili hanggat kaya nila na konting tubo lang para sa kanila ay kanilang mamarapatin dahil alam nila ang hirap ng mga kapwa Pilipino sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa ibang bansa, ng kanilang kaguluhan. So, ang ating bigas, mangilan-ngilan pa rin, meron pa rin naman 40 hanggang 65, 70 sa kilo ng bigas dyan sa dalawang palengke. Ang baboy, stable. Ang kasim, pigi at laman, 350 pa rin. Ang liempo, 380. Samantalang ang manok, ay bumaba pa nga ang manok 170 to 180, dati 200 yan. Sa isda naman, bangos 220 to 360 per kilo, tilapia 150 to 160, galunggong 300, ulo ng maya-maya 200 at ang laman ng maya-maya 240 pesos. Magsigang kayo sa miso ngayon, Biyernes. Tahong 180, puset 280 hanggang 350 per kilo, kalawang na yan. Ang lapu-lapu 400 to 600, sapsap 240, maging ang diles 240 at ang espada 280. Ayan, para naman sa ating mga gulay. Ang repolyo, mababa pa rin at maging ang pechay, 50 pesos. Patatas, 70. Ang carrots, 120. Sayote, 35 lang per kilo. Ang kamatis, 30 pa rin hanggang 35 per kilo. Ang Baguio beans, 100. O yan, bichuelas na yan, sandaan yan. Bell pepper, 140. Ang chicharo, 150. Ang sibuyas na pula at puti, 100 pa rin. Ang bawang bumaba sa 120. At ang siling labu, alam niyo ba yan kung ano yung labu? Siling labuyo, 180. Because it's Friday, tayo'y mangingilan ng Lenten Friday. Sabi nga ni Daryl, wala mo ng DFC ang ating mga bagets. Bukas babawi ang palagay ko, ubus ang kanin bukas kasi bukas sila magdi-DFC o Daryl's Fried Chicken. Not today. Wala Not muna. today. Wala muna. So, I'll be preparing ginisang munggo with hipon or tinapa na may dahon ng ampalaya. Yan, pwede mong ternuhan yan ng paksiw na bangos o paksiw na galunggong o pritong galunggong. Gusto yan ni Boss Dennis Antinor. Ang pritong isda, lagi meron dyan escabeche, sarsyado, pakbet with prito, sapsoy with quail eggs o itlog ng pugo. Yan, mag-ihulin kayo ng isda. Kahit anong ulo ng luto ng gulay, kahit anong luto ng isda, basta huwag nyo lang sasahugan ng baboy o manok, pasado na kayo sa itaas kay Lord. Kasi Lenten Friday. Ayan, Daryl, at saka syempre John Riz, para sa ulam tips sa Pinoy Gising on a Friday morning. Sabi nila ay payday. Metro Patrol Bet Samson, ang inyong mamabet ng DWIC, nagbabalik ta ng tama. Mapalenten, mapahindi, kahit holiday, magbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! At para naman sa ating segment, paggamit ng smoke belching na sasakyan sa kalsada, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Paggamit ng smoke belching na sasakyan sa kalsada? Nako,
bawal ito. Kung isa kang commuter, marahil napapansin mo ang iba't ibang kulay ng usok na ibinubuga ng bawat sasakyan. At kung ito'y paitim ng paitim, mas delikado ito. Hindi lang sa kapaligiran, kundi pati sa kalusugan. Kaya paano kung ang sinasakyan mo ay hindi pala pumasa sa emission test pero bumabiyahe pa rin sa kalsada? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Republic Act No. 8749 o mas kilala bilang the Philippine Clean Air Act of 1999, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng anumang sasakyang mayroong visible smoke emissions na lagpas sa itinakdang emission standard ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga enforcer ng Land Transportation Office at mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihang hulihin, tikitan at i-impound ang mga sasakyang smoke belchers. Ayon sa batas, ang sinumang lumabag ay maaring magmulta mula 2,000 piso hanggang 6,000 piso na posibleng humantong sa pagkaka-impound ng sasakyan o kanselasyon ng rehistro ng sasakyan. Kaya sa mga motorista, huwag tipirin ang maintenance ng inyong sasakyan. Dahil sa konting pagpapabaya, malaki na ang epekto nito sa kalikasan. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Maraming salamat sa mga sumabaybay sa atin dyan po sa Dagupan. Local program niyo po susunod na. Alas 5:01 na po. Tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. At BD at SB19 makikita na sa K-pop app na Weavers. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Pa rin, 5 minuto pa rin makalipas ang alas 5 na magandang Friday morning! Dako na tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Idineklara ng Malacanang bilang, masaya pala tayo next Friday. Regular holiday sa buong bansa ang Marso 20, 2026 bilang paggunita sa Idil Fitir, ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ng mga Muslim. Inihayag ang proklamasyon na habang nakikibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Grand Iftar sa palasyo kasama mga lider at miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Idil Fitir ay mahalagang okasyon para sa mga kapatid nating Muslim sapagkat ito ang hudyat ng pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno, panalangin at pagninilay sa panahon ng Ramadan. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati ang Malacanang sa mga Muslim sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo habang naghahanda silang ipagdiwang ang Idil Fitir kasama ang kanilang pamilya at komunidad. Pinoy Gising! Abiso sa mga commuter, suspendido ang mga operasyon ng Manila Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 mula Abril 2 hanggang 5 upang magsagawa ng taon ng maintenance sa panahon ng Holy Week. Sa isang social media post, sinabi ng MRT3 na ang pansamantalang paghinto ng operasyon ay upang matiyak ang kaligtasan at mas maayos na serbisyo para sa mga pasahero. Magpapatuloy muli ang operasyon ng tren sa Lunes, Abril 6. Ngayong taon, ang Monday Thursday ay papatak sa Abril 2 habang ang Easter Sunday naman ay sa Abril 5. Samantala, wala pang anunsyo ang Light Rail Transit Lines 1 at 2 kung ititigil din nila ang kanilang operasyon para sa maintenance sa parehong panahon. Pinoy Gising! Usaping Kamara naman po isinusulong ni Sibak Party List Representative Eddie Villanueva ang House Bill No. 8262 o ang Social Media Protection for Minors Act na layong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad. Ayon kay Congressman Villanueva, ito ang panukalang tutugon sa nakakabahalang epekto ng social media sa mental health, kaligtasan at developmental well-being ng mga bata. Batay sa panukala, hindi anya papayagan ang access sa social media platforms para sa mga individual na edad 16 pababa. Iginit ng kongresista na kailangan nang i-adapt ng pamahalaan ang mas malaking papel sa pagsisiguro ng ligtas na digital spaces para sa mga kabataan. Sakaling maisabatas, ipapasa ang pangunahing responsibilidad sa social media platforms para ipagbawal ang underage na maka-access sa pamamagitan ng age assurance technologies at pagtanggal sa accounts na pag-aari ng mga minor de edad. Pinoy Gising! Samantala, naaresto na ang 2 Chinese nationals na hinihinalang nasa likod ng mga nadiskubring 43 sako ng iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos. Ayon sa Philippine Army 2nd Infantry Division,
Ito'y matapos ang isinagawang follow-up operations ng 76th Infantry Battalion sa baybay ng Paluan, Oriental Mindoro kung saan sumadsad ang dalawang speedboat na pinaglalagyan ng mga naturang sako. Kasabay nito, natagpuan din sa parehong lugar ang karagdagang 30 sako ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 1 kilo bawat isa. Sa ngayon, bine-verify pa ng mga otoridad ang karagdagang sako na inaasahang magpapataas sa halaga ng ilegal na drogang nasa kote sa operasyon. Samantala, 2 Pilipino naman ang nasa kustodiya ng otoridad para imbestigahan sa posibleng ugnayan nito sa tangkang smuggling ng mga sospek. Pinoy Gising! Nagsumite na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sertipikasyon para sa agarang pagpasa ng House Bill number 8418 o sinertify niya na po bilang urgent itong nasabing House Bill na naglalayong pahintulutan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national global crisis sa ekonomiya. Sa liham na ipinadala sa House of Representatives, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang panukalang batas ay certified na ng Pangulo as urgent upang agad na matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ipinadala ang sertipikasyon kay House Speaker Bogie D upang mapabilis ang deliberasyon at pagpasa ng panukala sa Kongreso alinsunod sa probisyon ng Article 6, Section 26.2 ng 1987 Constitution. Layunin ng House Bill number 8418 na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo kapag may matinding economic emergency na maaaring makaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Pinoy Gising! Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer at retailer hinggil sa posibleng profiteering sa mga pangunahing bilihin. Kasunod ito ng price monitoring ng DTI sa merkado at pagtitiyak sa supply ng mga produktong pagkain sa gitna ng inaasahang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, agad nilang aaksyonan at pananagutin ang mga maire-report na hindi makatwirang pagtataas ng presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan sa bansa. Tiniyak din ng kalihim na may sapat pang supply ng pagkain ng bansa na maaaring tumagal ng 2 buwan. Pinoy Gising! 11 minuto na po, 11 minutes makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Yahoy! Sa mga naghahanap ng balita tungkol sa ex-Marines, sumarap na po sa National Bureau of Investigation ang 16 sa 18 ex-Marines na nagbunyag sa umano'y pangungurakot sa flood control projects at ang umano'y panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Ito ay bilang tugon sa inisyong sampina ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor at mga naturang dating Marines. Sa isinagawang investigasyon, kinestyon ng legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor ang proseso nito. Iginiit ni Attorney Ferdinand Topacio na sa halip na itignan ang credibility ng mga ex-Marines, dapat ay imbestigahan ang mga inaakusahan sa inilabas na affidavit. Pinuna rin ng abogado ang hakbang ng NBI nakausapin ng isa-isa ang dating ex-Marines na anya kahina-hinala dahil iisa lamang ang abogado ng 18 dating sundalo. Iginit din ni Attorney Topacio na panghaharas lamang ang ginawang investigasyon ng NBI sa isiniwalat ng mga ex-Marines. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Defensor sa isinagawang investigasyon. Gayunman, tiniyak niyang patuloy silang makikipagtulungan sa pamahalaan para mabunyag ang katotohanan hinggil sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Pinoy Gising! Iginiit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na hindi angkop sa lahat ng industriya ang ipinatupad na bagong work arrangement na 4-day work week. Bagaman nilinaw ng PCCI na buo ang suporta nila sa hakbang na ito ng gobyerno para makatipid ng enerhiya sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ngunit tugon ng ahensya, maaaring hindi praktikal ang ganitong sistema, partikular sa mga sektor ng manufacturing at iba pang industriyang may tuloy-tuloy na operasyon. Samantala, ayon sa PCCI, nagpatupad na rin sila ng mga hakbang kabilang dito ang carpooling, work from home arrangements, pag-aayos ng air conditioning settings at paggamit ng renewable energy tulad ng solar power upang mapababa ang konsumo ng kuryente at gasolina sa bansa. Pinoy
Gising! Sorry, nagugulat ako. Bigla-biglang bumababa yung upuan ko. Kaya ganun ako ng ganun kanina pa eh. Sa pagpapatuloy po ng iba pa nating mga balita, sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na galit umano ang mga Pilipino sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, maaaring ganito ang reaksyon ng Vice Presidente dahil ang kanyang ama ang nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gayunpaman, sinabi ni Yusek Castro na hindi rin masasabing lahat ng Pilipino ay may parehong damdamin sa issue, lalo na't may mga sektor na patuloy na naghahangad ng hustisya para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa EJK sa war on drugs. Dagdag pa ng Malacanang, ang mga kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo ay nagmula rin mismo sa mga Pilipinong naghain ng reklamo dahil sa paniniwalang hindi sila nakatanggap ng hustisya sa loob ng bansa noong panahon ng kanyang ama. Pinoy Gising! Posibleng bawasan ang ilang airport fees para mapanatiling matatag ang presyo ng pamasahe bago ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa darating na Holy Week. Ayon sa Department of Transportation, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang naturang hakbang bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa airfare. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kabilang sa pinag-aaralan ng posibleng pag-adjust sa landing at take-off fees na ipinapataw ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maliban dito, patuloy din ang pagkikipagpulong ng pamahalaan sa mga airline upang matukoy ang iba pang hakbang na makatutulong sa mga pasaherong uuwi sa probinsya o maglalakbay sa ibang bansa. Pinoy Gising! Samantala, hinikayat naman po ng Department of Transportation o DOTR at ng Toll Regulatory Board o TRB ang tollway operators na magbigay ng diskwento sa mga Class 3 vehicles na dumaraan sa mga expressway. Ito'y kasunod pa rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Kabilang sa Class 3 vehicles sa mga heavy-duty trucks gaya ng mga provincial bus at container trucks na nagdadala ng mahahalagang produkto tulad ng mga paunahing bilihin at agricultural products. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, alinsunod ang naturang hakbang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makahanap ng mga paraang makapagpapagaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa transportasyon at sa presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, ang toll rate para sa Class 3 vehicles sa South Luzon Expressway at Metro Manila Skyway ay mula 102 hanggang 1,716 pesos, habang sa North Luzon Expressway naman ay sa pagitan po ng 254 pesos hanggang 2,008 pesos, depende sa entry at exit point. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kabilang linya po ngayon si Miss Lori De La Cruz, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Good morning po, Miss Lori. Good morning, sir. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy na makakaranas ng maulap na papawuri na may mahinang pagbuhos ng ulan ang Cordillera o malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dahil po yan sa epekto ng amihan. Samantala sa Metro Manila at katitang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga isolated light rains o kaya naman ay mga localized thunderstorms. At kasalukuyan nga po, asahan natin ang makakaranas pa rin tayo ng mas mababang temperatura o medyo may kalamigang panahon, especially sa gabi at madaling araw, dahil po yan sa epekto ng amihan. Wala po tayong bagyo inside the bars as of the moment, pero meron tayong gale warning dahil sa amihan, so hindi mo na inaalaw na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Luzon at Eastern section ng Central Luzon. Mula sa Pag-asa, ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat po, Miss Lori, muli ang ating Pag-asa Weather Specialist. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Ayan, tumangkad na po ako sa pamamagitan ng isa pang kutsyon dito sa may dito sa upuan. Sa oras natin na eksaktong 18 minuto makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Maring na tanggap tayong sunod-sunod na mga reports. Krisis sa gitnang silangan, di natalakay sa meeting ni PBBM at US Defense officials ayon sa Malacanang. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw
Nilinaw ng Malacanang na hindi napag-usapan ang patuloy na labanan sa gitnang silangan sa naging pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga U.S. defense officials na ginanapuyan sa New York. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatuon ang pulong sa pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership at hindi sa sitwasyon sa Middle East. Sinabi ni Castro na kabilang sa mga natalakay sa meeting ang mga nakatakdang balikatan exercises sa pagitan po ng militar ng Pilipinas at Amerika, gayon din ang patuloy na pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty ng magkabilang panig. Sa tanong kung may bagong commitment ang US pagdating sa security support sa bansa, sinabi ni Castro na nananatili ang pangako ng Amerika na ipagpatuloy at lalo pang palakasin ang defense partnership ng dalawang bansa sa ilalim ng umiiral na tratado. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Lumako naman tayo sa Senado. Malaking ibinagsak sa farm gate price ng sibuyas at bentahan ng imported na sibuyas ipinabubusisi sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan ni Senator Loren Legarda sa Senado ang report na malaking pagbagsak ng farm gate price ng sibuyas sa Occidental Mindoro at Nueva Ecija, gayon din alaganap umanong bentahan ng imported na sibuyas sa Bulacan. Sa inihaing resolution ni Legarda, hiniling nito na imbestigahan ang report na mula 120 pesos hanggang 150 pesos kada kilo noong Enero, bumagsak nitong February sa 30 pesos hanggang 40 pesos ang kada kilo ng sibuyas sa Nueva Ecija sa San Jose, Occidental Mindoro. Nanganganib na raw malugi ang mga magsasaka dahil nasa 17 piso hanggang 35 piso kada kilo ang kanilang production cost. Umano'y tiyempo sa anihan ang pagdating ng may 4,000 metric tons na inimport na sibuyas. Sa kabila ng umano'y commitment ng Department of Agriculture noong Enero na ihintong importasyon ng sibuyas, mayroon pa ring import arrivals noong nakalipas na buwan ng Pebrero, alinsunod sa datos ng Bureau of Plant Industry. Sa kanyang resolution, tinukoy din ni Legarda ang umano'y laganap na bentahan sa Bulacan ng imported na sibuyas mula China na nagbubunsod ng question kung paano yun nakapasok. Ayon sa Senadora, kailangan itong imbestigahan para matulungan ng mga magsasaka at matukoy kung may dapat panagutin sa sitwasyon ng onion farmers. Pag-aaralan din ni Legarda sa imbestigasyon ang paggawa ng batas para sa automatic importation ban tuwing Disyembre para maprotektahan ang local farmers sa panahon ng anihan na yun ay buwan ng Enero at Pebrero. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May naman usaping paliparan. Usaping US Embassy po, pinuri ang mga veteranong Pilipino. Report mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Ipinagdiwang ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang ika-80 taong diplomatic relationship sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Sangayon kay US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing, kanilang pinarangalan ang mga veterano ng Pilipinas sa kanilang ginawang katapangan sa panahon ng kagipitan, at ito ay ginawa nila sa kanilang pagbisita sa Tagum, Davao, at pinangunahan ng US Embassy ang pagbibigay parangal sa ilang mga naiiwang o buhay na veterano na nasa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial May Todo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Balik po tayo sa Malacanang. Pangulong Marcos nakisalo sa Grand Iftar sa Malacanang kasama ang mga kapatid na Muslim. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakisalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at mga miyembro ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa Grand Iftar kagabi sa Malacanang.
Ang iftar ay sama-samang pagsasalo-salo sa hapunan ng mga kapatid na Muslim na hudyat ng pagtatapos ng araw-araw nilang pag-aayuno sa isang buwang panahon ng Ramadan. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ng Pangulo na ang presensya sa palasyo ng mga kapatid na Muslim ay patunay daw ng bansa ay nananatili sa isang lugar kung saan ang mga tao sa magkakaibang pananampalataya at background ay palaging welcome sa pagsasalo-salo ng may pare-parehong pagrespeto sa isa't isa. Binigyan din ng Pangulo na ang pagtitipong ito ay mahalaga sa panahong ito na maraming bahagi ng mundo ay nahaharap daw sa kawalang katiyakan at seryosong mga hamon. Binanggit din ng Pangulo ang nararasang tensyon sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa gitnang silangan sa isang rehiyon na mahalaga sa maraming tao na pare-pareho ang paniniwala sa Islam. Nakalulungkot daw ayon sa Pangulo na tumataas ang bilang ng mga inosenteng nawawala ang buhay dahil sa gulo, lalo na ng mga kapatid nating Muslim sa panahon pamandi ng banal na buwan ng Ramadan, kung kailan dapat anya ay panahon ng kapayapaan at pagninilay. Subalit nag-aalala at naliligalig. At dahil dito, sinabi ng Pangulo na dito sa Pilipinas, patuloy lamang ang pagtatrabaho upang panatilihing ligtas at palakasin ang pundasyon ng ating kapayapaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman sa ating unang showbiz news, Edo Manzano pinakilala na ang kanyang bagong kasintahan. Wow! Sino kaya yan? Pinakilala niya daw yan kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma na veteranong aktor at TV host na si Edo Manzano ang kanyang relasyon kay tech CEO Ann Coisha. Naunang umugong ang balita ng kanilang relasyon matapos silang makita magkasama sa prayer rally para sa ika-40 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution noong Pebrero 25. Sa isang video na ibinahagi sa social media, ipinakilala ni Manzano si Coisha sa mga kasama at sinabing, "Oh, she's my life partner." Ngunit kinumpirma din ng dalawa ang kanilang relasyon, nakumpirma din ang relasyon ng dalawa matapos silang makita magkasama sa kasal ng internet personality na si Franco Mabanta. Bago ito, nakarelasyon muna ni Edo ang aktres na si Cherry Pie Picache at bagamat nanatili pa rin silang magkaibigan matapos ang kanilang pag-iwalay noong 2023. At iyan aking balitang showbiz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Yung Gising! mahaba na yung kulot ni Mima Anton. no? Kumukulot na eh. So, pagkatapos ng kulot, diretso na yung kanta niyan. Hindi ko pa siya pakiusapan natin sa Monday. Dapat ikaw makiusap sa Sige, kanya sige. para ma-feel mo yung vibe na kasama siya ng live. Sige. At ang mangyayari, puro okray lang para sa'yo. Oo nga, ibubuli niya ako eh. Oh, pero Kamukha okay ko lang daw yung yan. isang Hindi naman presidente bully. eh. Hindi bully. Ano lang, dog show. Dog show. Ayun, dog Okay. show lang. Kasi ano siya, dog lover. Yun. O siya, dyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23 sa oras na alas 5:31 na ng Friday morning! Balik tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Kinalugod po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SIDAG ang naging tugon ni Energy Secretary Sharon Garin sa hinaing ng mga nasa agri-sector na nahihirapang bumili ng oil products sa mga gasolinahan. Ito ay matapos makarating sa kabatiran ng DOE ang pagtanggi ng ilang gasolinahan na pagbentahan ang mga magsasaka at mangingisda na may bit-bit na mga container tulad ng mga jerrycan. Kinumpirma ni SIDAG Chairman Rosendo So na nagpasaklolo sila kaagad kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipabatid kay Energy Secretary Sharon Garin ang reklamo sa gitna ng walang prenong serye ng big-time oil price hike. Bagaman agad inaksyonan ni Secretary Garin ang hinaing ng mga magsasaka at mangingisda, tiniyak ni Kasendong ang kanilang patuloy na pag-monitor sa sitwasyon lalo't kung may lalabag sa inilabas na panibagong panuntunan ng DOE. Immediately naman, sabi ni Secretary Sharon Garin na gagawa siya ng memo kasi galing pala sa department niya yung order na hindi pwedeng mga containers. Pero sa ngayon, maganda naman dahil sumulat siya kagad ng memo sa atin mga gasoline station na kailangan pag farmers and yung mga hospital dapat bigyan ng fuel. So sa ngayon, medyo nakita natin yung mga fisher folks saka yung mga farmers nakakakuha na ng fuel.
alam nyo, may maiksi lang. Ito binabanggitan ni Sir Dennis to kapon, pare ko eh. The memo is good. The pagsusumbong is good. But the action will always be better. Bakit hindi na lang ikutan from time to time at mag-surprise visits para masiguro na talagang yung memo talaga nabasa, natutupad nila, di ba? Kasi yung pag andyan kayo, maayos sila. Pag wala na kayo, iba na naman action. Ningas kugun ba? Masasabi, parang ganun, di ba? Kasi at the end of the day, kayang-kaya natin lokohin ng isa't isa kung nanaisin natin eh. Kaya the memo and the sumbong is good, but the action will always be better. Yan po ang tinig ni Sinag Chairman Casendong So sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Ibinabala ng samang industriya ng agrikultura o SINAG ang namumurong pagtaas pa ng presyo ng mga gulay, isda, meat at poultry products dulot ng serye ng big time oil price hike. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, hindi maiiwasang madamay ang iba pang mga agricultural products, lalo ang lokal na produksyon. Ito'y dahil halos buong sektor ng agrikultura, anya, ay gumagamit ng krudo. From start to finish ng farming, kailangan yung fuel. We expect na yung gulay by next month. Mabilis kasi yung gulay, 30 days, 45 days. So, tataas talaga yan. Kaya yung isda, daily, yun ang unang talagang tumaas yung presyo ng baboy. No? Yung production cost, tataas yan. So, expected na tataas lahat. Binigyang diin naman ni Casendong ang kahalagahan na palakasin ang food production ng bansa upang makaiwas na sa pag-aangkat lalo tuwing tumataas ang presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa Middle East. Kailangan talaga natin yung local produce, no? Lalo na, kita mo yung big ban na gano'n, hindi natin alam kung kailan magsara yung mga other countries yung export nila. So, kailangan talaga is lumakas ang ating local production, yung self-sufficiency natin ang ipatupad para at least matulungan ang ating local producers and tuloy-tuloy ang ating local production. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Casendong So sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa transportasyon naman po, kulang ang ipapamahaging fuel subsidy ng Department of Transportation para sa sektor ng transportasyon sa gitna ng malakiang taas presyo sa mga produktong petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ang inamin ni National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines at National Public Transport Coalition President Ariel Lim matapos i-anunsyo na DOTR na sisimulan ng ipamahagi ang subsidy next week, araw po ng March 17. Gayunman, iginit ni Lim na kinapos ang kalkulasyon ng pamahalaan dahil hindi aabot ng 10 araw ang 1,500 pesos na subsidiya para sa mga tricycle driver. Yung 2.5 billion talagang kukulangin. Unang-una sa tricycle pa lang po ang binigay na datos is 723,000 lang. Million po kami. Ang dami pang hindi na mabibigyan. 3 araw lang po ubos na yon. Kaya medyo may maliron sa kwentada na sinasabi nila natatagal daw ng pang 10 araw hanggang 2 linggo yung 1/5. Mukha pong mali, no? Even do sa mga jeepney, ko alam kung aabot din pero sa tingin ko po hindi, no? Samantala, umipala rin si Lim sa pamahalaan na ipamahagi sa tamang paraan ang ayuda dahil sa posibleng irregularidad sa nakaharapin sa sandaling simulan na ang distribusyon ng subsidiya. Kung natatandaan ninyo nung pong nakaraang mga ayuda dun sa nagkaroon po tayo ng pandemic, hindi po kami nakatanggap eh. Kaya nga hinahanap po nasa ng pondo noon. Diba? Ngayon po baka gano'n na naman mangyari rin. Paano natin makukuha yan? Baka po mamaya mapili lang yung mga mabibigyan. Di ang laki pong problema dun sa hindi nakakuha. Kaya po yung mga district representative din na mga nasa sulok like Piracatanduane, sa Mindoro, no, sa Romblon, medyo nag-react kasi talagang hindi rin nila alam kung paano makakuha yung mga constituent nila sa distrito nila. Yan po ang tinig ni NACTODAP at NPTC President Ariel Lim sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kinwestiyon ni Mar Valbuena, presidente ng Grupong Manibela, ang Department of Social Welfare and Development saan niya ipagmamadali ng mga driver na magsumite ng listahan upang mapasama sa ipinamamahaging fuel subsidy ng pamahalaan. Ayon kay Valbuena, Miyerkules lamang inilabas ang kautusan tungkol sa fuel subsidy at Huwebes agad ang itinakdang deadline para sa pagsusumite ng listahan ng mga tsuper. Dahil dito, sinabi niyang may ilang grupo na napilitang magsumite na lamang ng lumang listahan na maaaring magresulta sa pagkakasama ng mga hindi na tama o updated na pangalan.
Doon sa programa po, ang nakalagay po ay mga drivers. Ngayon po, marami kaming report na nakuha na marami po ang hindi napasamang mga drivers. Dahil nga po minamadali yung pag-submit at yung ibang LGU, umasa na lang po doon sa dati nilang listahan. Papaano po kung meron doon ang hindi na nagda-drive o wala na talaga doon sa pagmamaneho ng mga jeepney, ng tricycle, pero nakasama pa rin doon sa listahan, paano po kaya yun? So dapat hindi po natin minamadali ito. Gusto ko nga po na magkaroon na pag-uusap dito sa ating butihing sekretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, na bakit po minadali. Pagdating naman sa taas pasahe, iminungkahi ni Valbuena na ang maximum na aumento sa pamasahe ay 2 piso upang hindi anya masyadong makaapekto sa mga mamamayan. Siguro po maximum na muna yung 2 piso sa ngayon kung hindi naman po aabutin ito ng 100. Kung magtataas po ng pamasahe kahit na 2 piso pa yan, yung iba nga po ang hirit pa 5 piso. Tataas din po yung mga pangunahing bilihin, mga logistic cost niyan. Baka ultimo ho yung lata ng sardinas 2 piso, 3 piso din ang iaangat niya. Hindi lang naman yun ang bibilhin natin sa maghapon. At yung kasama natin sa pamilya, may kanya-kanyang gastusin at lahat nung gagawin at bibilhin natin, magtataas din. So, yung itataas namin na pamasahe, baka doon lang din mapunta, talo pa. Kaya ang sinasabi namin na mapag-aralan sana nating lahat po ito, yung tamang solusyon na hindi po makakaapektong masyado. Yan po ang tinig ni Mar Valbuena, presidente ng grupong Manibelas sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa oras po nating alas 5:39 na ng morning! Balik tayo sa sunod-sunod na mga report! Panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers sa Pangulo para isuspindi ang excise tax sa langis aaprubahan ng Senado sa susunod na linggo. Report mula ka Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Target ng Senado na maaprubahan sa susunod na linggo ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito matapos na sertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala para sa mabilis na pag-aproba ng kanyang kahilingan na pagkalooban siya ng emergency powers ng Kongreso. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo ay papasa na nila ang panukalang emergency powers bago mag-adjourn ang sesyon. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dahil sinertipikahan na itong urgent ng Presidente, aaprubahan agad ito sa susunod na linggo, lalo't priority ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kapag anya na ipasa na sa third reading ng Kamara ang kanilang bersyon ng emergency power para sa Pangulo, may susumiti na ito sa Senado at agad itong aaksyonan ng mga senadora. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, bagong Airbus 320 na eroplano ng Cebu Pacific dumating na sa Pilipinas. Ulat mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Dumating sa bansa ang bagong Airbus 320 aircraft ng Cebu Pacific. Ito'y bahagi ng kanilang 30 taong anibersaryo. Sangayon sa Cebu Pacific, inaasahang gagamitin to hindi lamang sa kanilang mga international destination, maging sa mga domestic destination sa ating bansa. Ang karagdagang eroplano ay bahagi ng mahigit sa 200 Airbus aircraft na in-order sa Airbus Industries ng budget airline na Cebu Pacific. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC! Patrol Report! Kaya naman mga ulat po mula sa ating Metro Patrol. Namotas Representative Toby Tiangco, nais ng fuel subsidy para sa mga fisher folks. Detalye mula kay Mama Beth Samson.
Isinusulong ni Navotas Representative Toby Chanco na palakasin ang National Fuel Subsidy Program para sa municipal fisher folk upang matulungang maibsan ang fuel expenses para sa kanilang fishing operations. Naghain si Chanco ng House Bill number 8349 na humihiling ng permanenteng National Fuel Subsidy Program na magbibigay ng fixed monthly assistance na 2,000 pesos sa mga kwalipikadong fisher folk. Anang mambabatas, ang fuel, gas o petrolyo ang isa sa pinakamalaking pinagkakagasusan ng small-scale fishing operations na nakakaapekto sa hanap buhay ng mga mandalagat. Kaya kailangan na pairalin ang nationwide fuel subsidy program. Sinabi ni Chanco na habang may programa ang Department of Agriculture at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maglalaan ng fuel assistance sa mga piling benepisyaryo, ang mga programa ay pansamantala lamang. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Kamanaba, dako tayong Bulacan. Dalawang suspect sa pagpatay sa pulis sa Bulacan, huli sa hot pursuit operation. Pag nakikita ko yung pangalan ng kuyang reporter na to, naalala akong kante. Good morning, Kuyang Louie. Angeles, good morning, Kuyang Louie. Singer. Yes, good morning. Naaresto sa loob lamang ng 48 oras na operasyon ng mga otoridad ang dalawang suspect sa pagpatay sa police officer na nakataka talaga sa Provincial Intelligence Unit sa bayan ng Giginto. Napatid sa ulat ni Police Colonel Angel Garciano, Provincial Director ng Bulacan Provincial Police Office, kinilala ang gunman na si alias Marvin, isang dismissed police personnel na dating nakatalaga sa Ubando Police Station, at ang kasabwat niya na si alias Adonis, driver ng motorsiklo na ginamit sa pagtakas ng mga sospek matapos ang krimen. Ayon sa ulat ng pulisya, nasa kote ang dalawang sospek sa follow-up operation na sinigawa ng mga elemento ng Giginto Police Provincial Office at maging ng Ubando Police Station First Mobile Force, at maging itong napag-alaman ng itong nakaraang Marso 10, taong kasalukuyan, bandang alas 10 ng gabi ay nadakip si alias Adonis sa Barangay Masantol, Bulacan, habang ang gunman na si alias Marvin ay naaresto bandang alas 7 ng gabi sa Barangay Pulonghulo sa bayan ng Ubando. Ang nasabing operasyon ay nakumpiska kay Adonis ang granada at Yamaha NMAX, motorcycle, helmet at iba pang mga gamit na sa naturang krimen. At sinasabi pa sa report, bandang alas 9 ng gabi ng Marso 8 ay nang barilin ang salarin o sa batok ang biktimang si Police Jose Uring habang ito ay naglalakad makaraan dumalo sa caucus na gaganapin sa eleksyon sa Homeowners Association. Mula rin sa Bulacan, ito sa Metro Patrol, Louie Ales, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIC, Babalita ang Tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming thank you, Kuyang Louie. Kumanta siya. Singer. At least, alam nyo, 80s pa rin ang dugo ng tugtugan ko. Mana ako kay parang Change career. Pang bagets. Bagets, sabi ko, bagets. Tama. Masaya talaga pag may sahod na. Mga kaedad ko lang. Sino kaedad? Kayo. Buti naman. Sigurado. Mga ka-Gen-Z ko. Dahil dyan, magpakain ka sa amin dalawa. Oy. Dyan lamang po kayo. Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy Gising na! Ang NSS of the day, Kuyang Louie. Alas 5:46 ng morning. Iba pang balita sa pagbabalik ng Pinoy. Pa rin po mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Radio Channel 23. 10 kalahating minuto bago mag-alas 6 ng morning. Yahoy! Ulat pa rin mula sa Metro Patrol. Earthquake drill sa Malabon isinagawa sa mga barangay at mga paaralan sa nasabing lungsod. Report mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Good morning. Kahapon ay maayos na nagkaisa
ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga paaralan sa isinagawang simultaneous earthquake drill sa lungsod ng Malabon. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One sa Barangay Tineros. Pinaunahan ni Barangay Chairman Robert Bautista ang pagsasanay kasama ang mga rescue team ng barangay. Ayon sa kapitan, kumpleto ang kanilang kagamitan upang agad makasagip ng mga residente sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Samantalang nagsagawa rin ng earthquake drill ang Amang Rodriguez Elementary School, katuwang ang mga guro at ang pamunuan ng Barangay Baritan. Ito'y sa pangunguna ni Kapitan Glenn Santiago. Ayon kay Kapitan Santiago, mahalaga ang ganitong pagsasanay, lalo na para sa mga mag-aaral sa elementarya upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman kung paano kikilos sa oras ng malakas na pagyanig. Dagdag pa niya, malaking tulong ang regular na pagsasagawa ng earthquake drill upang matiyak na laging handa ang komunidad sa anumang sakuna. Sinabi ni Kapitan Bautista, dapat daw ay tama ang proseso ng paghahanda sakaling dumating ang malakas na lindol sa bansa. Ito talaga yung dapat na proseso ng paghahanda na talagang ginagamit natin yung ating mga equipment at saka yung mga official natin para sa fire rescue at saka sa earthquake drill. Masasabi ba natin ang Team Heroes handa kung sakaring dumating ang The Big One? Apo, kita nyo naman po yung ating mga tao dito talagang nagpa-participate naman at saka pinag-aaralan namin talaga yung tamang proseso kung mayroong mga pangyayaring ganyan. Yan ang pahayag ni Kapitan Ambet Bautista ng Barangay Tineros. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, due to insistent public demand of Mr. John Riz Calata. Public demand. Dekapon kasi napag-uusapan namin yung mga sleeping patterns of air. Tapos napamansin niya nga yung tungkol sa paghikab. Humikab ako, tapos humikab din siya. Din ako. So in short, dito nangyari yun off-air sa booth din habang naka-break. So napawonder siya kung totoo nga ba na nakakahawa yung paghikab kapag nakita o narinig sa ibang tao. Kaya nagkaroon ng item kasi ganyan din yung nangyari sa amin ni Gia one time nung nandito pa si Gia sa atin sa Aliw Broadcasting. O siya, tara, let's prove it. Naging sabi-sabi na sa ating mga Pilipino na nakakahawa ang paghikab at natitrigger ito kapag nakita o narinig natin ng ibang tao na humihikab. Pero may katotohanan nga bang talaga ito o purong sabi-sabi lang? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa myclevelandclinic.org, wala pang malinaw na dahilan kung bakit nga ba't humihikab ang isang tao. Pero merong tatlong theories ang mga researchers at kabilang dito ang paggising sa inaantok na isip ng mga tao dulot ng boredom. Pangalawa, may kakayahan ito na i-cool down ang ating isipan dahil sa bawat paghikab na babawasan ang temperature ng utak. Pangatlo, nakikita ng ibang researchers na group synchronization function ang pagkahawa sa paghihikab dahil isa itong signal para ipaalam sa mga kasama ang nararamdamang pagkabagot o stress. Para naman sa mga psychologists, maaari itong pumasok sa sistema na tinatawag na mirroring o ang hindi inaasahang paggaya sa kilos ng ibang tao. Gayunpaman, ang paghikab ay involuntary at uncontrollable bagamat may sabi-sabi na nakakahawa ito. Para sa ilang scientists, matatawag itong reflex o kilos na hindi pinag-iisipan. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Manager ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz binasag ang katahimikan tungkol sa lifetime fuel na handog ng isang oil company. Detalye mula kay Paring Anjo Rinion. Magandang umaga at happy weekend, paring Daryl at paring John Riz. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pinoy Gising! Nilinaw ni Noel Ferrer, manager ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, ang usap-usapan online ukol sa lifetime fuel na ipinangako ng isang petroleum company matapos ang tagumpay ng atleta sa 2020 Tokyo Olympics. Ayon kay Ferrer, nakatanggap lamang si Diaz ng fuel support sa loob ng 2 taon matapos ang kanyang historic win sa nasabing palaro.
Nabatid na umingay muli ang issue matapos ikalat ng mga netizens ang orihinal na anunsyo na nagsasabing may lifetime fuel para sa atleta na iniuugnay nila sa biglang pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Ferrer na dapat matutong pahalagahan ng publiko hindi lamang ang mga pangako kundi pati ang mga atletang nagbibigay ng karangalan sa bansa. Dagdag pa niya, mahalaga ang pairalin ang katapatan at sensibilidad sa mga pahayag sa publiko at patuloy na suportahan ang mga Filipino athletes. Samantala, naglabas na rin ang pahayag ang Phoenix Petroleum kung saan kinumpirma nitong natapos na ang donation arrangement nito matapos ang 2 taon dahil na rin sa mga pagbabago sa brand alignment. Para sa balitang pampalakasan sa impilang may totong lakas, DWIZ, ako po si Angel Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Bini at SB19 makikita na sa K-pop app na Weverse. Tapos talaga ito magre-report na yung tinatawag nila Papa John na Bini. Ayan, Bini. Si Bini, ano ba to? Bini Bigote. Bini Bigote. Okay. Ayun. Pero Hindi ko sa kukunin atin, yung kanina lang yan sa atin ang Yung tawag Mima, natin ano. ay mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, inanunsyo ng South Korean fandom platform na Weverse na sasali sa platform ang P-pop groups na Bini at SB19. Sa social media post ng Weverse, sinabing opisyal na makikita sa app ang Bini sa darating na March 16 habang SB19 naman ay sa March 19. Bumuhos naman agad ang suporta at pagkasabik ng Blooms at 18 sa nasabing anunsyo. Nabatid ng dinisenyo ang naturang app upang direktang makipag-ugnayan in real time ang mga K-pop idols sa kanilang fans at ito rin ang ginagamit ng mga artista sa South Korea para maglabas ng mga exclusive content para sa kanilang fans. Kabilang sa mga Korean groups na nasa Weverse ang Tomorrow, X Together, BTS, Blackpink at iba pa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Makakambyo na talaga yung pagkanta no? Ay, nako. Malapit-lapit na yan. Aba nga. Ika nga sa plug ni Papa Jackson. Zoom. Wow. Dapat ganun kalalim. Paunti-unti. Paunti-unti. At paunti-unti tayo mag-good morning ulit sa ating mga viewers and listeners, lalo na sa social media. Si Mama Erna Cabras at si Mama Erna Socials ay isa. Yun ang social media account daw ni Mama Erna. Social, di ba? May social media account. Very early pa rin. Kuyang Nelson Malinaw, good morning. Sino pa pala nandyan, pare Koy? Andyan din si Ate Ja. Yan. Ay, Ate Ja! Ate Ja, good Hindi ka pa morning. nanlilibre. Si Miss Elizabeth Kamaing and si Angela Agnes Batak at syempre si Mr. Nelson Malinaw. Oy, Good sabihin ko morning lang po. si Angela Agnes Batak ay listener ko sa home. Oh, yun. At na-convert ko na Sinusundan rin for DWIZ. Kaya salamat sa support sa aming mga AM at FM pati sa ating TV stations ng Aliw Broadcasting Corporation. Bago tayo pansamantala magpaalam, muli isa po sa mga magagandang mensaheng iniwan ng namayapang chairman ng ALC Group of Companies at Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard A. Cabangon. A very true reminder. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind. Peace in the heart, peace of soul. It comes from laughter and love. Think good, think God, thank God. At muli, yan po ang mahalagang mensahe, isa sa mga magaganda at mahalagang mensaheng iniwan ng ating namayapang chairman ng ALC Group of Companies at Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard A. Cabangon. Mabilis lang kami nang galing kapon sa preparation ng taping ng unang episode ng Walang Bulahan ni na paring Benji Paras at Ronnie Magsanok. Abangan niyo po yan sa March 21 kung saan magba-birthday rin po si Dennis Santenor Jr. at magpapakain sa amin bago mag-birthday. Sana. At yan na po ang kalipunan ng mga balita itinapok natin sa Pinoy Gising on a Friday. Happy payday weekend po. Magkita-kita tayo sa Monday. Paalala ang coding, hindi ako, hindi si Winner, kayo, 9 and 0. Mula alas 7 hanggang alas 10 na morning, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kapimonyo na kasama hanggang Monday, Daryl Justin. At John Riz Galata. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan susunod na po agad-agad pasada balita kasama sina Kuyang 35, Johnny Banyes at Luna Sino. Alas 6 na po. Good morning. Good morning po.
Aba, umaga na! Bangon na! Kape